Dahil sabi ni Marco Polo, galit na galit ko kay Jinggoy Jinggoy, Mr. Plunderer, Junggoy. Eto po, sabi pa ni Jinggoy, mga kababayan, kasi nga, di ba, si Risa Ontiveros, sino pa ba? Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, kasama yata, Tito Soto, baka pati si Ping Lacson. Meron silang gustong resolusyon. Magiging law of the land na kasi automatic yan pag galing sa Supreme Court ang desisyon na tinatawag na jurisprudence. Sabi po nung kaibigan natin na si Paulo Saison yan, mga bossing. Ay, Paulo, dadaling ko mamaya sa iyo yung Rolex, ha? Bibigyan kita ng magandang tawad doon, ha? Ngayon, sabi ni Jinggoy, hindi niya pipirmahan yung resolusyon na pinapaikot po ni Risa Ontiveros. No? Hindi niya pipirmahan yung pinapaikot na resolution po ni Pangilinan. I will not sign it. Tibay, Posibleng nangyari iyang sinabi mo, Mark, naroon na rin lang sa dahig si Roque, potential reliable witness sa EJK. Iginiit ni Senator Jinggoy Estrada na hindi niya pipirmahan ang resolusyon na pinaikot ni Senator Kiko Pangilinan sa Senado kaugnay ng impeachment trial. Kumbaga, rebisahin, alamin, ituloy yung impeachment, mga bossing. No, sabi nga nila, hiwalay na body ang Supreme Court at etong Senado. At yung Senado, napakadali lang ng gagawin. Makikinig, papakinggan, aalamin, aralin, no? Base po sa pagkakasulat o nakasaado sa Konstitusyon ng Pilipinas, tapos saka huhusga. Kaso baka paghusgahan na po, mayari nga sila kay BP Sara. No, alam niyo naman si BP Sara, talagang pag nagalit ho yan. No, pag nagalit ho yan, talagang kahit ano sasabihin. Talagang kahit ano ho, mga kababayan, is ibubulalas ho niyan. Gagalit yan, di ba? Ang sabi ng Supreme Court, yan na lang po yan ang idadahilan na. It is already executory. So we have to abide by the ruling of the Supreme Court. Parang Diyos, no? Kailangan kung ano sabihin dito, yun na yun. Kaso nga ho, ang mamamayang Pilipino nagsasabi, bakit parang yung sinasabi ninyo na hindi binigyan ng karapatan na maipaliwanag ng Vice Presidente, kaya nyo sinabing unconstitutional yan, dahil hindi binigyan ng karapatan ng Vice Presidente na magpaliwanag. Kaso ho, ang mamamayang Pilipino, kitang-kita ho. Kitang-kita ho nating lahat, mga kababayan, na talagang paulit-ulit nga yung pag-imbita kay Vice Presidente Liho ba? Paulit-ulit yung pag-imbita. Pagka medyo nako-corner na ho yung mga alagad ni Vice Presidente, biglang naninikip na ho yung mga dibdib. Para mahinto lang yung hearing. Mary Grace Piatos, sandamakmak ho, mga kababayan. Tapos hihiling yung mga DDS, sasabihin nila, iuwi na si dating Pangulong Duterte. Yoli Ignacio, shout out. Iuwi na si dating Pangulong Duterte, ganito, ganyan. Makita ng ICC. Baka mamaya pag pinayagan namin itong maiuwi dyan sa inyo, dalihin nyo lang teknikalidad Sabi nyo, kasi illegal yung ganito, illegal yung pagkakaganyan, laya na. Kaya malabo ho yun. At eto po, sa tingin ko, mga kababayan, yung nagpalabo po dun. No? Malabo pa sa tubig kanal. Bakit to? Siisipin nila. Sinusubaybayan namin yung impeachment kay Sara Duterte. Nakikita namin yung mga sinasabing mga resibo na naibabalita dyan sa inyo. Nakikita namin yung mga tao na in-interview na nakatanggap sila ng mga puting sobre galing sa Vice Presidente. Wala kaming naririnig na depensa. Ang Pilipinas ninyo, bagsak. Kananakaw ng mga politiko. Eto, may iimbestigahan dahil madaming mga kaibigan, hindi matuloy-tuloy.
pa-stop-stop. O, paano namin ibibigay sa inyo si Duterte kung ganyan ang nakikita namin sa inyo? Kumpleto rekados ebidensya, merong mga handang tumestigo, wala kaming marinig na depensa, tapos ito, hindi matutuloy yung impeachment dahil sa teknikalidad. Yari. Diba, sabi ni Jordan, mata mo, malabo, dahil bayad ka. Sige nga, Sige nga, paliwanag mo nga. Wala man lang akong narinig sa yung isang depensa dito sa mga sa mga tinatalakay natin No. Yan ang style ng mga DDS, mga kababayan. Lahat nung mga ikukomento nila diyan, malayo ho. O bayad. Sabi ni Boss Lontags, bayad. Asaan? Asaan po ang bayad? No, si Paulo Saison, babayaran ako mamaya. Bibilin niya ho yung Rolex na binebenta ko, 1.150 million. Tawad na yung 50 mil o 1.1 na lang. Tingnan nyo, walang mga masabi ho. Kasi nga, walang depensa talaga silang naririnig. Dahil kung meron pong depensang mga naririnig, itong mga DDS, mga bossing, malamang po, yun yung maririnig natin sa kanila. Di ba? Yun yung mga ikukomento nila. Pero dahil wala ngang naririnig mismo doon sa kanilang mga iniidolo, kaya yaan lang, hanggang dyan lang po, bayad ka, adik ka, sumusuporta ka sa bangag, ganyan lang ho. Di ba? Paulit-ulit lang ho, mga kababayan. Pangganyan lang po yung mga DDS. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung meron talagang bayaran po sa mga DDS, mga bossing chief amo, sir, etong mga nakikita mo yung mga nagko-komento nito, siguro piso comment lang ho ito. Bakit? O ikaw, si Boss Lantags, boss pa boss pa O ikaw, Boss Lantag, ano mga naiko-comment mo? Bayad. No? Adik si Mark Ramos. Sumusuporta sa bangag si Mark Ramos. Nako, wala man lang argumento, hindi man lang kumukonekta doon sa mga tinatapik ni Mark Ramos. O sige, ganito, babayaran pa din kita. Piso nga lang kada comment. Wala namang katuturan Di ba, hindi mo naman naipagtatanggol ang vice-presidente. O sige, piso para sa iyo kada comment mo. Diyos ko. Ay, nako. There's no problem with it, but I will not sign it. Siyempre, no? Baka mamaya, masabi ni Inday Sara Duterte, Jinggoy, binoto mo ako, no? Pinapa-impeach mo ako. Yari.